The international beauty queen that we never had, Aya Abisamis. Si Maria Andrea Verdadero Abisamis o Aya ay anak ni Miss Universe 1984 third runner-up Maria Desiree Verdadero. Pinsan din niya si Miss World 2003 top 6 na si Maria Rafaela Yunon. Nang sumabak si Aya sa beauty pageant noong 2018, maraming nagsasabing medyo late na siya sa pagpasok sa larangan ng pagandahan. Sa kanyang pagsali sa Pinipining Pilipinas, pasan niya ang malaking responsibilidad na nakakapit sa kanyang apelyido bilang Verdadero. Naging isa sa mga paborito si Aya noong taong yon. Sa kabila niyon, hindi naging madali para sa kanya na maabot ang inaasam na corona. Marami siyang nakatapat na bader gagaya ni Catriona Gray, Atisa Manalo, Michelle Cumabaw, Vicky Rushton at Samantha Bernardo. Hindi siya nagpasindak sa mga bader. Nagipagtapatan siya ng galing sa pagrampa, ganda at kaseksihan. Pero hindi yun naging sapat para mayawi ang isa sa mga corona. Nabigo at nag-place sa top 15 at umuwing luhaan. Maraming fans ang nanghinayang sa kanyang kabiguan. Sa sumunod na taon, 2019, muli siyang bumalik sa Binibining Pilipinas at sa kanyang ikalang pagsupok, mas naging handa siya kasabay niyang pumaling ang dalawa pang binibini na nangangarap din na makakapag-uwi na ng corona, sina Samantha Bernardo at Vicky Rushton. Sa preliminary, naging matindi ang labanan ng mga binibini. Laban kung laban, paseksihan, paaurahan sa stage, patalinuhan, subalit hindi lahat nagtatakumpay. Nabigo si Aya sa free speech, maraming natismaya sa kanyang performance. Sa Grand Coronation Night, maraming nakapuna sa paglamya ng performance ni Aya. Ang iyong performance sa gabing yun ay nilamon ng mga performances ni Gazini Ganados, Patch Magtanong at ng iba pang binibini. Sa bandang huli, nakuha niya ang first runner-up na placement. Palipas ng ilang buwan, isang magandang balita ang dumating kay Aya. Isinalin sa kanya ang titulong Binibining Pilipinas Grand International. Pagkatapos mag-video si Samantha Lo bilang dating title holder. Maraming fans ang umasa na mabibigyan si Aya ng pagkakataong makalaban sa International Beauty Pageant. Kaya noong taong 2020, maraming nag-akala na bibigyan siya ng pagkakataon ng BPCI na lumaban sa Miss Globe. Subalit, nagdesisyon ng BPCI na wala itong ipapadalang kandidata dahil sa isyu ng seguridad. Muling umusbong ang pagnanais ng mga fans na makalaban si Aya sa International Beauty Pageant nang i-announce ng Miss Grand International na tuloy ito sa pag-stage sa March 2021. Ilang linggo ang inabangan ng mga fans, subalit lahat ay nabigo nang ideklara ng BPCI na si Samantha Bernardo ang tatayong representative ng bansa sa MGI. Dahil overage na si Aya, tuluyan nang naputol ang kanyang career bilang beauty queen. Anong masasabi niyo sa naging kapalaran ni Aya sa beauty pageant?